Pilipinas, malaya nga ba kung alipin ng kahirapan? May sarili tayong watawat, may sarili tayong gobyerno. Sinasabi nilang malaya tayo, isang bansang demokratiko, isang lipunang may kalayaan. Pero kung tunay tayong malaya, bakit hanggang ngayon, tila hindi natin matakasan ang tanikala ng kahirapan? Bakit ang mahihirap ay lalong naghihirap, habang ang mayayaman ay lalong yumayaman? Bakit ang isang taong nagtatrabaho ng buong araw ay hindi man lang makabili ng sapat na pagkain para sa kanyang pamilya? Bakit ang isang ina ay kailangang magtiis sa gutom upang may maipakain sa kanyang mga anak? Kung totoong malaya tayo, bakit napakaraming Pilipino ang natatakot sa bukas? Demokrasya nga ba, o sistemang pabor lang sa iilan? Oo, may eleksyon tayo. Oo, may karapatan tayong bumoto. Pero pagkatapos ng halalan, naipaparamdam ba sa atin ang tunay na kapangyarihan ng mamamayan? Ang mga batas ba ay para sa lahat, o para lang sa mayayaman at makapangyarihan? Ang ekonomiya ba ay nagpapayaman sa taong bayan, o sa iilang nasa itaas? Ang sahod ba ay patas at sapat, o mistulang aliping sahod na hindi makabuhay ng pamilya? Totoo, wala na tayong dayuhang mananakop. Pero hindi ba't alipin pa rin tayo, hindi nga lang ng dayuhan, kundi ng isang sistemang tila hindi para sa atin. Isang sistemang pumipigil sa ordinaryong Pilipino na umangat. Ang tunay na tanikala ng kahirapan. Ang kahirapan sa Pilipinas ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng dekada-dekadang maling pamamahala, korupsyon, at kakulangan ng oportunidad para sa masa. Mataas ang buwis, pero kulang ang serbisyo publiko. Maraming trabaho, pero hindi sapat ang sahod. Mahal ang edukasyon, pero kulang sa kalidad. Mahal ang bilihin, pero hindi tumataas ang kita ng mga tao. Habang ang ilang bansa ay umaangat, bakit tila palaging naiipit sa kahirapan ang Pilipino? Kung malaya tayo, bakit tayo kailangan pang umalis? Sinasabi nilang malaya tayo. Pero kung talagang malaya tayo, bakit napakarami sa atin ang kailangang iwan ang sariling bayan para lang mabuhay ng desente? Bakit ang isang guro sa Pilipinas ay kailangang magtrabaho bilang domestic helper sa ibang bansa? Bakit ang isang nurse ay kailangang maglingkod sa dayuhan, imbes na sa sariling kababayan? Bakit ang isang inhinyero ay mas pinipili pang magtrabaho sa labas ng bansa kaysa sa sariling bayan? Kung tunay tayong malaya, bakit tila ang tunay na kalayaan ay nasa ibang bansa? Pilipino, oras na para bumangon. Pero hindi ito ang ating hantungan. Hindi natin kailangang manatili sa ganitong kalagayan habang buhay. Ang tunay na demokrasya ay hindi lang tungkol sa eleksyon, ito ay tungkol sa tunay na kalayaan mula sa kahirapan. At ang tunay na kalayaan ay hindi hinihingi, ipinaglalaban ito. Ipaglaban natin ang mas mataas na sahod. Ipaglaban natin ang maayos at abot-kayang edukasyon. Ipaglaban natin ang gobyernong hindi korap kundi tunay na naglilingkod. Ipaglaban natin ang isang bansang hindi mo kailangang iwan para lang umasenso. Tunay na kalayaan, tunay na kinabukasan. Hindi tayo isinilang para maging alipin ng kahirapan. Hindi tayo nilikha para magtiis habang may ilang nagpapakasasa sa yaman. Isang araw, ang Pilipinas ay magiging isang tunay na malayang bansa, hindi lang sa papel, kundi sa tunay na buhay. Isang araw, hindi na natin kailangang lumayo para lang mabuhay ng may dignidad. Isang araw, madagising tayo sa isang umagang walang takot sa kahirapan, kundi puno ng pag-asa para sa kinabukasan. At ang araw na iyon, hindi natin hihintayin, tayo mismo ang gagawa nito.